big problem. The Lord answered my problem. And I took Tagalog. And then later, after the service, we talk. About the message I preach. Kasi mas mahirap na ako yung problema. Kaya po ako nandito ngayon kasi magbigay ng resulta sa problema. But thank you, Brother yung sa mga namin. You need to learn to speak Tagalog. Because we want to stay in our... I tell her to help me to teach. Magandang umaga po sa inyo lahat. At salamat sa Panginoon sa pinakataon na nagbigay sa akin. Muli, kita-kita tayo ulit. Happy anniversary sa inyo sa nakaraang linggo. At salamat sa Panginoon dahil ang Diyos ay mayroong patuloy na ginagawa sa atin sa bawat umaga. Gusto ko buksan natin ang ating Bible. We have a Bible. Gusto ko in 1 Samuel chapter 16 verse 6. It was established, so it was when they come, he took of Gilead and said, surely the Lord anointed is before him. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance of his physical stature, because I refuse him. For the Lord does not see as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ang tao ay tumitingin sa panlabas, ngunit ang Diyos ay tumitingin sa puso. Pag-usapan natin ngayon the measure of a strong disciple. Kasi po tayo ngayon ay sa panahon natin ngayon, ang kultura, ang mandate ng church is go and make disciple. Na nakakalimutan ngayon ng Apostolic Church. Lalo tayo hindi lang para lumago. At ang reason talaga, para lalago tayo dahil ang Panginoon ay merong mandate sa church na go and make disciple. The reason why, bakit merong mga ilan na hindi gumagawa o hindi sumusunod, kasi tinitingnan nila yung kanilang sarili. Ito ang napakaliwanag na paalala ng Panginoon kay Samuel. Sabi niya, ang tao tumitingin sa panlabas. Pero ang Diyos tumitingin sa puso. Tinitingnan natin kasi yung ating kapasidad eh. Tinitingnan natin yung ating kalagayan sa buhay, yung ating economy, pero hindi yun ang mahalaga sa Lord. Ang tinitingnan ng Panginoon, yung puso natin, if we are willing na magpagamit sa ating Panginoon. Sa umaga nito, dakilang Diyos, salamat po sa iyong biyaya, salamat sa isang banal na pagtitipon upang kami ay muli makarinig ng iyong banal na salita at ang iyong presensya, Panginoon, ay patuloy na mamusap sa aming mga puso. Ito ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoon Jesus, na aming Diyos. Amen. You may be seated. God bless us. When Samuel was sent to anoint the new king of Israel, he learned that God's measure of a person was different than man's yung pananaw po ng tao. Makita natin na iba pala yung principle, iba yung sukatan, iba yung tinatawag na standard ng Lord sa pagpili ng tao na kanyang gagamitin. Kaya nga meron malinaw sa New Testament na sinabi, pinili ng Diyos ang mga mahihina, ang mga despised sa mundong ito. Bakit? Actually, hindi naman lang para pahiyain ang marunong kundi upang ipakita ng Diyos na hindi ikaw, hindi ang iyong talento upang ikaw ay magtagumpay, kundi yung kapangyarihan ng Diyos. Ang iglesia nito, nakita natin na nasa ganitong bilang lamang. Pero ito'y pagpapakita ng Panginoon na yung malalaking mga simbahan ay nagsimula sa ganitong kalagayan. At kung bakit sila lumago, hindi nila tinignan yung kanilang kapasidad, kundi yung magagawa ng Diyos. Tama ba? Yung magagawa ng Diyos sa iyong buhay, hindi yung magagawa mo para sa Diyos. Dahil yung magagawa natin sa Diyos, limited, pero yung magagawa ng Diyos sa atin, maa-amaze tayo
kapag ito'y pinahintulutan natin mangyari sa ating buhay. Kadalasan, ang measure lang na tawag na tinitignan natin parang isang tao, parang isang gawain na italago, kinakailangan marami ng attendance. Di ba? Kinakailangan marami nang nagpa-participate. Ibig sabihin, marami nang tumutulong, merong title, merong mga talented, di ba? Merong mayayaman. Kasi kagad ang pananaw natin Para lalagong gawain, kinakailangan merong mayaman ng supporter. Para lalagong gawain ng Panginoon, dapat merong magagaling ng mga tao. Dapat merong mga ma-influensyang tao. Mga kapatid, hindi po yun ang tinatawag na principle ng Panginoon na yun ang pananaw ni Samuel sa pipiliin niya ng Diyos na kapalit ni Haring Saul. Kaya nung pumunta siya sa bayan ni Levi upang pumili ng kahaliling hari, kasi take note, hari ang hinahanap. Hindi messenger, hindi guard, hindi soldier, kundi hari. Kaya ang hinahanap, ang qualification sa pananaw ni Samuel ay makisig. Merong karanasan sa pakikipagdigma. Kaya nung tinawag yung mga kapatid ni David, lahat hinilere ni Jesse. At nung nakita niya yung pinaka-active na soldier na anak ni Jesse, which is Eliab, sabi ni Samuel sa kanyang sarili, eto na, kasi matipulo at sundalo siguro, kasi at that time, nakasuot ng ng damit sundalo Kaya sabi ni Jesse sa kanyang sarili, eto na, di ba ganun tayo? Tumitingin tayo doon sa mahusay, matalino, yung kanyang mga track record. Pero hindi po yun Ang tinitignan ng Lord, yung puso. As long na right ang ating heart, ang ating puso sa harapan ng Panginoon, sabi nga maging sino ka man. Sabi mga sa tama ba yung puso ko? Minsan meron parang tamang gawa, pero mali yung motive. Kasi pag sinabi natin heart, yan yung motive Ano ba motibo mo? Bakit ka dumadalo? Kanina, sabi ni Pastora, noong last Sunday, ang dami kasi anniversary. Para lang mag-celebrate ng anniversary. Dahil meron talaga mga kapatiran sa church, merong motive sila, meron silang team song. Pag minsan, naalala ko ang magsimba. Bakit ngayon ka lang dumating sa simbahan? Dahil may handaan. At may masarap na ulam. Ano yung motive Bakit ka ba naglilingkod sa Panginoon? Para i-bless ni Lord? Bakit ka ba naglilingkod sa Panginoon? Para iligtas sa Panginoon? Hello? 2,000 years ago, iniligtas na tayo ng Panginoon. Alam niyo, ang ibon, lumilipad, hindi para ipakita siya ibon. Dahil siya ibon. Bakit ka naglilingkod? Hindi para maligtas, kasi ligtas ka na Kaya ka naglilingkod dahil nakikita mo yung kabutihan ng Panginoon. Kaya dapat tama yung motive natin Diba? Bakit ka narito paglingkod? Hindi kasi hanapin ako ni Pastor Titignan yung pangalan ko kung naroon sa attendance. Hindi yun. Kaya ka naglilingkod sa Panginoon dahil alam mo ang Diyos ay karapat dapat purihin, dapat paglingkuran. At tinitignan ng Panginoon yung ating heart, yung ating motive. Diba? Hindi po yung para makita ko sister, para makita ko yung brother, para makita ko na mga kapatiran. Every Sunday, active ako, mali po yung motive Kaya sabi ng Panginoon, actually sinaway ng Diyos si Samuel, yung kanyang lingkod, yung propeta, tungkol sa kanyang pananaw sa pagpili ng Diyos. Ano sabi ng Diyos? Ang tao tumitingin sa outward appearance, pero ang Diyos tumitingin sa puso. Minsan tingin sa ibang tao, hindi ka dapat Tama ba? Ay, hindi ang gagamitin ng Lord. Ay, hindi ang marunong. Ay, hindi ang magaling. As long na tama ang puso mo, gagamitin ka ng Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid. Si Demas look the will of God for his life. But ano ang nangyari kay Demas? Sa 2 Timothy chapter 4 verse 10, because Demas and his love of this world, he deserted me and gone to Thessalonica, has gone to Galatia and Titus to Dalmatia. Ano nangyari kay Demas? Iniwan na si Pablo. Pero si Demas mukhang naglilingkod sa Lord.
Ngunit dahil ang laman ng kanyang puso ay ang mundo na, iniwan niya si Mama. Kaya mahirap po yung laman ng puso natin kung sino yung ako. Baka si brother niya, baka si sister niya yan. Hello! Baka naman yung kayamanan na yan. Paano ako hindi ka i-bless ni Lord? Maglilingkod ka pa rin ba sa Panginoon? Paano ako hindi binigay ng Lord yung hinihingi mo? Mag-serve ka pa rin ba? Gagawin mo pa rin ba yung dati mo ginagawa sa gawain ng Panginoon? Kung hindi ibigay, ang tinignan ng Lord sa atin yung ating heart, yung ating motive. Pag na-clear na yung motive natin, yung desire ng puso natin, ibibigay niya ng Panginoon. 2 Thessalonians chapter 5 verse 7, titingin niyo po ang principle ng Lord. Therefore, let man be in crisis, a new creature. All things are passed away. Pero gusto alisin ng Diyos sa atin eh. Kaya are you willing na alisin ng Lord yung mga bagay na hindi tama? Eh gusto mo eh. Sabi ng Lord, hindi. Doon merong battle eh. Alam niyo po, mga kapatid, sa pagpapagamit sa Panginoon, hindi tayo kundi siya. Hindi yung ating will, kundi will ng Lord. Hindi yung gusto natin, kundi yung gusto ng Panginoon. Hindi yung plano natin, kundi yung plano ng Panginoon. Hindi yung gusto mong gagawin, kundi yung dapat gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kasi pag pinaglaban natin yung gusto natin, yung plano natin, yung desire natin, yung ibig natin, yung nakapagpapasaya sa atin, may magkakaroon ng contradict. Eh, mahirap po kalaban ng Lord. Dahil siya sabi na ba na nakasulatan, ang anumang bagay na gusto mo ang mangyayari at walang sino mang pwedeng tumigil. Isipin mo, kalaban mo yung Diyos. Kaya nga sa church, minsan sa ating Christian life, sa paglingkod-lingkodan sa Panginoon, meron battle eh. Minsan, ikaw mismo ang nakikipag-away sa Diyos. Eh, hindi ka mananalo. Kaya, naglilingkod ka sa Diyos, pero yung will mo at yung will ng Lord, hindi mag-match. Hindi ka mananalo kay Lord, talo ka. Kaya may mga tao sa loob ng simbahan, ang haba ng kanilang pagkipagdigmaan. Eh bakit sino kalaban nila si Lord? Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, sabi ni Apostle Pablo, therefore, and not being Christ, is a new creature. All things are passed away. Pero tatanggalin ng Lord. Yung mga luma, yan kasi yung nagpabigat sa'yo, yan yung sumira sa buhay mo, yan yung naligaw ka ng landas, aalisin ang Panginoon. And behold, all things are become new. Sa church, natandaan natin po, hindi mahalaga kung maliit lang tayo nagsimula. Ang mahalaga, ginagawa natin yung mandate ng Lord. Amen? Hindi yung pasimula ang mahalaga eh. Kung saan ka tinawag ng Panginoon. Kaya kita niyo naman si Moses nung tinawag, wanted. Nung si Pedro, ang galing talaga ni Pedro, marason. Alam niyo ba yung marason na dahilan? Laging meron lusot. Di ba? Ganyan. Yung nahuhuli ng natutulog ko. Natutulog ka, hindi. Nag-meditate lang ako. Mga ganun ba? Di ba? Nag-meditate ako, istorbo mo ako eh. Habang nag-pray sa tutulog, tapos hindi ko, hindi, nag-meditate ako, istorbo mo ako eh. Masyado kong inalangan yung message si Pastor. Pero, di ba, ganyan? Na-late na dating, hindi kasi nihintay ko yung aking guest. Di ba? Marami na. All things are passed away, behold, all things are become new. Pero ipapalit ang Panginoon. Even po sa culture ng church, kapag ang kultura natin ay hindi na bago, mahirapan tayong lumago. Amen? But tatandaan natin, ang church ay nakadisplay na mag-grow. Grow. Lala mo ito eh. Dadami ito kasi maraming anihin eh. Ngunit kinakailangan merong maalis at merong darating. Ano ba ang measure? Ano ba sukatan natin ang tinatawag na true disciple? Sometimes naliligaw tayo. Yung maling principle nga, no? Yung matalino, yung may pera, yung magaling, hindi po yun. Ang number one na sukatan ng true disciple is masunurin. Sabi mo, masunurin. Sa sundalo, meron kasabihan, obey before you obey. Pero sa discipleship, obey and obey. Sumunod ka lang. Dahil sa totoo lang, may mga pinapagawa ang Diyos sa atin na hindi natin maintindihan at kahit anong unawa natin, hindi mo maintindihan. Hanggat hindi mo sinusunod. Di ba si Samuel,
Actually, tingnan mo nung ina-evaluate ko to, ina-analyze ko itong pangyayari ito, bakit hindi nila sinabi ng Diyos kay Samuel kung sino yung tao? Inutusan ka na sa lugar eh. Di ba ganun? Alam mo, inutusan kayo ng pumunta sa grocery. O mamili ka. Di ba merong listahan? Kasi minsan pag hindi nakalimutan yung listahan, i-chat mo, social na tayo ngayon, i-chat mo, i-text mo, tatawag ka, nung araw, hindi. O mamili ka, pupunta ngayon si Maria doon sa palengke, pagdating sa grocery, pagbalik, bakit mo binili yan? Bakit hindi mo yung mga... wala siyang binigyan na listahan, di ba? God, si Lord ganun inutusan si Samuel, hindi pa agad sinabi, o pumunta ka sa bayan ng JC. Yung punsong anak na alaga ng tupa, yun ang pahiram na langis. Pagdating doon, sige mo, ang dami pang na-permission, tama ba? Tinawag yung pinakapanganay, yung pangalawa, pangatlo, pangapat. Sabi ni Lord, hindi yan. Dumating na yung sundalo, eto na, bigla na-review, kinorek ng Diyos si Samuel, oy, nagkakamali ka. Ano ang ipinapakita rin ng Panginoon? Mayroong itinuturo ang Diyos kay Samuel. Ano yung word na yun? Ang tao tumitingin sa panlabas, pero ang Diyos tumitingin sa puso. Isipin mo yung senaryo na yun, kung hindi nangyari, wala yung word na yun. Tama ba? Wala tayong matututunan. Amen? Bakit may mga pangyayari sa buhay natin habang ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, nasasaktan tayo, parang meron tayong failure. Kasi para matuto tayo. Sabi mo, amen, nakapapa si Lord. Ganun ang Lord Hindi detalyado pag nag-utos. Basta ang gusto lang ng Panginoon, sumunod ka. Hello? Sumunod. Pag sinabi alas 8 ang service, dapat alas 8. Amen? Pag sinabi 6 na araw sa'yo, isang araw kay Lord, hindi ka maglalaba, hindi ka mamamasyal, hindi ka mag-entertain ng bisita pag-araw ng linggo, dahil yan ay para kay Lord. Tama ba? Dapat ganun po yung priority natin kasi susunod tayo sa Panginoon ang pagsunod natin, lagi mayroong katapat na pagpapala. There are labors that in bringing the Lord. Lahat ng pagsunod natin, may record ng Panginoon at merong katapat na pagpapala. Merong katapat na favor. Meron kang investment sa langit. Sa time ng struggle mo, aalalahanin ng Panginoon ang iyong ginagawang pagsunod na nakita niya nahihirapan ka, kaya tutulungan ka ng Panginoon. Tama ba? Sabi mo sa sarili mo, susunod na ako. Now, Hebrews chapter 10 verse 38, now the just shall live by faith. Yung taong matuwid, namumuhay sa pananampalataya. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Ang Diyos hindi natutuwa sa mga tumatalikod. Ang Diyos hindi rin natutuwa sa mga tumangers. Yung mga tumanga, may mga kapatiran sa church, mahilig lang mga parang supervisor, nanonood lang. Dapat maging part tayo ng growth ng church. Dapat maging part tayo ng manpower ng church. Tama ba? Hindi ka papayag na dadalo ka lang, dapat kabahagi ka sa simbahan. Ang ibig sabihin, dapat nararamdaman ka sa simbahan. Kasi po ayon sa pag-aaral, yung mga taong merong malaking pagpapagal sa gawain ng Diyos, sila yung mga lumago, sila yung mga pinagpala ng Panginoon. Pero yung mga nag-o-observe lang, hindi yung pinagpala ng Lord. O subukan nilo. Di ba po, pag may basketball sa barangay, pumunta tayo ron, yung team natin, nag-cheer tayo. Tama ba? Ang saya-saya natin, nag-effort din naman tayo. Sa totoo lang, nag-effort din naman tayo. Pumunta tayo ron, nag-base tayo, nag-load tayo. Time, siyempre, tumasahe ka pa, nag-merienda ka pa, gumasos ka rin. Pero, kasama ka ba doon sa may reward? Sino lang yung may reward? Yung naglaro. Tama? Kaya kung nag-observe ka lang sa church, wala kang reward. Makikita mo lang si sister pinagpala, makikita mo lang si brother pinagpala. Pero wala kang reward, matutuwa ka lang. Sayang naman. Eh bakit mo sasayangin yung time mo? Huwag kang maging ikapanood lang, kundi maging kasama ka ng team. Nag-i-invite si sister, nag-i-invite mo lang. Tama? Amen? Well, nag-share siya ng Word of God. Ako rin, mag-share ng Word of God.
Eh, pastor, isang verse lang yung alam ko. Okay lang yan, kahit isang verse pa lang. Lalo kung baguhan ka pa lang, ang i-share mo lang yung mga ginagawa ng Diyos sa iyong kabutihan. Actually, nung araw, ang galing mong mag-aya sa mga katada, paligaw ng mundo. Bakit ngayon gamitin yun para dalhin sila sa Panginoon? Isang kaluluwa lang, every month, ang iyong pukosan para dalhin sa gawain ng Lord. Tama ba? Kasi naman, yun ang dapat na ginagawa natin, yung pagsunod. Kasi, ito po mga kapatid, alam niyo ba po ang araw ng Sunday ay isang napakalit lang na part ng pagsunod mo sa gawain ng Panginoon. Bakit? Eh, pastor, nagbibisa ko, pastor, nagbibigay ako ng time eh. Grabe. Yan ay mandate na ng tao sa lumang tipan pa. 6 na araw sa'yo, isang araw sa Lord. Tama ba? Bakit isang araw? Kasi 6 na araw ka binigay na sa'yo. Iningatan ka na, pinagpala ka na, binigyan ka na ng oxygen, may mga problema ka na resolve mo. Purihin ng Lord. Tayo ngayon ay nakaupo, wala sa hospital na naka-oxygen. Amen? Malusog ang buhay mo ngayon. Dapat nagpagpasalamat siya sa Panginoon. Pero pinasunod ka na ba? Wala po. Kasi ang mandate ng church ngayon is go and make disciples. Go, go, go. Hindi mo kita kailangan mag-preach. Share your testimony. Katulad din ginawa ni Brian. Share siya ng kanyang testimony. Ano ang kanyang testimony? Pag ikaw ay nagbibigay, lalo kang i-bless ng Lord. Bakit? Kasi experience mo yun eh. O ano i-share mo sa mga tao, mga kaklase natin, mga mahal natin sa buhay, yung ginagawa ng Diyos sa atin. Yung akin pong pagsimula ng pakilang sa bayan, ang edad ko po na that time, 14 years old. 14 years old ako, muna akong nakarinig. Nang pinsan ng nanay ko, na nagkwento sa nanay ko kung ano yung kanyang experience sa Diyos. Ito po yun. Habang 14 years old, bata pa po ako ng time, diba? Naglalaro ako, yung nanay ko, nakaupo sa salapan, kasi pinipay namin, yung pinsan ng nanay ko, nakaupo doon sa kahoy na diwa ng tatay ko. Ako naglalaro lang. Yung nanay ko, nagkukwento. Tungkol doon sa dinaluan ng simbahan. Sabi ng pinsan ng nanay ko, alam mo, Bering, sabi niya, kasi Bering na po yung nanay ko eh. Meron akong pinuntahan na simbahan na sa salitang Bicolo eh. Napakasaya. Ang daming tao, nagpapalakpakan, nag-aawitan, nagsasayaw sa Panginoon. Sabi ko po salita, mahong maray. Na-curious na ako kasi alam niyo po yung tao, naghanap na kasiyahan. Amen? Amen. Tingnan mo yung katabi mo kung masaya siya. Parang ito. Hindi na kasaya, dapat hindi na kasaya. Mahong maray. Tapos yung nanay ko, iniimbitahan niya na dumalo ng linggo. Hindi alam ng nanay ko, ng pinsan ng nanay ko, na habang nagkukwento sa nanay ko, naku-curious ako. Kaya kung pumunta yung nanay ko kinalingguhan, sumama ako. Naobserbahan ko, ang saya ng simbahan. Alam niyo, pagdating doon, lahat ng tao mga nakangiti, parang katabi mo, nakangiti ngayon. Ang saya, damang-damang mo na nasa presence sila ng Lord, na sila'y nagkakaisa ron, na kahit malalayong pinanggalingan, makita mo talaga yung unity, yung family, mararamdaman mo. And then, after the service, pumunta ulit ako, nagsimba ulit ako. After ng pangatlong linggo, nagsimba ulit ako, yung nanay ko tumigil na. Hindi wala na akong pamasahe. Naglalakad na lang ako. Siguro wala rin po ang layo hanggang Lingay. Yung nilalakad. Tapos kasi malayo mo yun. O mas malayo-layo pa ng kaunti. Malayo. Nilalakad ko. Kasi wala akong pamasahe. Doon po nagsimula yung pamilya ko sa Panginoon. Sa isang dumalo sa simbahan na ikinukwento lang ay yung mga nangyayaring magandang bagay sa buhay. Tingnan nyo dahil doon, ngayon po, nag-preach ko ng Word of God. Nagpapastor ko. Tama? Simpleng conversation, simpleng testimony. Doon po ako nagkaroon ng desire na maglingkod sa Panginoon. At nung pagdating ko sa simbahan, doon na. At doon ako, naghanap na ako na magiging home church. At after 2 months, tumira ako sa pastoral house ng full-time worker po ako.
At yun na po yung kwento ng buhay ko bakit ang nagpastor niya. Dahil sa isang tao na dumalo sa simbahan na, alam niyo kung mamit ko nga po yung visa na natin, tikitrip ko talaga. Dadalhin ko sa isang mamahaling restaurant. Siguro hindi yung makakain kasi senior citizen na eh. Yung palang dahilan eh. Di ba? Papasalamatan ko po siya. Hindi ko lang namimit eh. Hindi ko na alam kung nasa na po siya. But to God be the glory, dahil sa isang kwento lang. Ano sabi niya? Kung siya'y tatalikod, ang Panginoon ay hindi ang aking kaluluwa ay hindi natutuwa sa kanya. Ayaw ng Diyos na tatalikod ka. Kasi ang dami ng plano sa buhay mo. Sabi mo nga sa katabi mo, ang dami ng plano ng Diyos sa buhay mo. Ito po yan eh. Bakit ang Panginoon sabi niya? But if any man throw back, my soul have no pleasure in him. Bakit sinabi ng Panginoon kapag siya'y tumalikod, hindi matutuwa ang Panginoon sa kanya? Dahil ganito po yan. Kapag ikaw ay tumalikod, yung mga planong nakahilera, yung mga planong nakahilera ng Diyos sa'yo, hindi na magagawa. Naintindihan ba ako ano kayo ibig kong sabihin? Parang ganito po yan eh, para mas maintindihan. Inimbitahan kita, sabi ko, pumunta ka sa birthday ko. Kasi meron akong napaka-special na handa. Ano paborito mo? Niluto ko yun. Alam mo po, ang isa na mahirap lutuin na pagkain, ng kare-kare, tama ba? At yan ang paborito kong ulam. Paborito kong lutuin. Natutunan ko yung luto niya, 13 anos pa lang ako. Yung kare-kare po. Ito luto na ako. Kaya hanggang ngayon, paborito ko yung kare-kare. Yung mahirap lutuin yan, ang dami rikato yan eh. May puso ng saging, tapos magpapagili, sasagay ka pa ng mati, papagili mo pa sa palengke kasi wala ka namang gilingan. Marami, dami yan. Ang hirap ito yan. Sabi ko, paborito mo kare-kare, sige, pagluluto ka. Tapos hindi ka dumating, ano maramdaman mo? Pagpalit tayo. Kung imbitahan mo ako sa birthday, pag sinabi ko kare-kare ang paborito ka, iniluto mo yun, kasi hindi ako dumating, ano maramdaman mo? Ganun ang Lord. Nung lumapit ka sa Kanya, actually, hindi pa yun eh. Bago ay silang sa mundong ito, tapos na yung plano ng Diyos sa'yo. Kaya natutuwa siyang tawagin ka. Ayun na, actually, ito po yan eh. Church listen, sa mga nanonood sa atin. Ang fellowship ko, ang paglilikod sa Diyos, hindi kaya ka maglingkod sa Diyos para ikaw ay maging religyoso. Hindi po. Dahil ito yung mandate ng Diyos. At ang Diyos na ito, mula pa lang sa bahay sinapupunan ng iyong nanay, tapos na yung plano na sa'yo. Kaya ang sabi ng Panginoon, go into the whole world and preach the gospel. Yun ang invitation ng Lord. Kaya ang sino mang tatanggap, may aalisin ng Panginoon at ilalagay na yung napakaganda niyang plano. Amen? Ngayon, naglingkod ka sa Panginoon, natuwa na ang Diyos kasi naglingkod ka na eh. Sabi ng Panginoon, may ilalapat ko na yung plano ko rito, yung napakaganda kong plano. Alam niyo po kung ba't ko nasabi sa inyo yan? Kung hindi ako naglingkod sa Diyos, hindi ko mararanasan yung buhay ko ngayon. Hindi po ako makatulog sa hotel, hindi po ako makakain sa mga restaurant na mamahal eh. Hindi ako siguro makasok na ganito eh, kahit gano'n lang sa ukay. Hindi ako makasok. At hindi ko ako papakinggan. Aba, privilege ko po, napakinggan niyo ako ngayon. Dahil nung araw, wala naman nakikita sa kwento ko. Pero bakit? Naglingkod ako sa Panginoon na ilapat niya yung magaganda ng bagay at alam ko, nagpapasimula pa lang ang Diyos sa buhay ko. Amen? Marami pa siyang gagawin. Kaya nga sabi ng Biblia na kasunod ng Hebrew chapter 10 verse 38, hindi ako natutuwa sa mga taong tatalikod. Bakit? Yung plano niya sa iyo, hindi niya na magagawa. Hindi mo na mararanasan yung kanyang kabutihan. Ito po ang napakagandang bagay, mga kapatid. Pag kayo mga tao sa paligid ninyo, okay lang na malaman nila na galing ka sa ganyang kalagayan, na nakaranas ka ng mga ganong karanasan, naka-experience ka ng pinaka-worst thing sa buhay, okay lang yun. Kasi yun ang magiging way para mag-create ka ng powerful testimony. Mag-create ang Lord sa iyo ng powerful testimony. Di ba? Tingnan nyo mga kapatid, yung mga tao sa paligid mo na nakakaalam ng kalalagayan mo, ng mga bagay na nangyari sa buhay mo, sa oras na naglingkod ka sa Panginoon, iaangat ka ng Diyos, gagawin ng Diyos ang napakaganda ng plano
makikita ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo. Kaya ang sinabi ng Malakay chapter 10, doon sa last verse, sabi niya, they will notice kung sino yung naglilingkod sa Panginoon at sino yung hindi naglilingkod sa Diyos. Kasi pag naglilingkod ka sa Lord, yung pagpapala, hindi mo na i-desire yan. Susunod na sa iyo yan. Amen. Yung blessing, hindi mo na i-desire yan eh. Susunod na sa iyo yan. Ang blessing na bakit? Isa yan sa plano ng Panginoon sa buhay mo. Kaya ayaw na ikaw ay tatalikod. Dahil yung maganda niyang plano ay hindi mo mararanasan at yung mga bagay, yung mga tao makaka-witness sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo, sayang, hindi nila makikita. Sabi mo, ikaw yung obra maestra ni Lord. Mga young people, maniwala kayo sa akin, more than almost 40 years observe ko sa church, yung mga taong naglingkod sa Panginoon, iba yung buhay. Merong maayos na buhay. May masaganang buhay. At ang pinakamahigit doon, meron silang mapayapang buhay. Because the blessings of the Lord is make it rich and He added no sorrow. Ang sarap mabuhay sa tayo. Pero kanya natin Panginoon. Kaya magpatuloy tayo sa Lord. Gawin natin ang kanyang kalooban. Sumunod tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Gawin natin yung mandate ng church. Hindi lang tayo tinawag ng Diyos para present pag Sunday. Amen. Hindi lang tayo tinawag ng Lord para pumalakpak pag linggo at umawit. Lalong hindi ka tinawag ng Lord para lagi lang umiyak at humingi sa Lord. Kaya minsan may mga hiningi tayo, hindi na binibigay ng Lord, puro na mahingi. Subukan mo yung anak kung hingi lang ng hingi na ayaw sumunod. Kasi ninyo, may mga kapatid pa kayo. Yung masisipag, may extra baon nun. Yung mga tamad, tama lang yung baon nun. Yung isa yung masisipag, kahit hindi tinatanong. Di ba? Pero yung mga tamad, tama lang. Hello! Eh, ang mandate ng church, dapat well-made disciple. Kaya kung pinadadaan ng Panginoon sa isang malagim, sabi, gawin natin yung word na malagim na senaryo ng buhay para makita yung glory ng Diyos. Kaya tinawag ng Diyos sa ganyang kalalagayan para makita ng Diyos makita ng mga tao yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Dahil kung wala yun, hindi mo ma-appreciate yung goodness ng Panginoon. Amen? Ito yung sinabi ni Apostle Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 18, and the Lord shall deliver me from every evil work, and He will preserve me unto His heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. Anong sabi ng Apostle Pablo? Ang dami kong binaanan eh. Halos yung aking buhay nalagay sa bingit ng kamatayan eh. Magkabilaan, sabi na, tinutulog ako, binabasag ako, pero pre-deserve ako ng Lord. Gusto mo ma-preserve na ni Lord, gumawa ka sa gawain ni Lord. Trabaho ka sa gawain ng Panginoon. Ito po yun eh. Sa Genesis chapter 6, nung gugunawin ng Panginoon mundo, naghanap siya ng bata. Ang nakita na lang si Noah. Paano mo ngayon? Gusto mo talaga maligtas? Gusto mo arating sa buhay ko lang ka? Wala na po. Kung makarating, praise God, kung hindi, okay lang. Iba po ang naglilipad sa Lord. Sabi ni Pablo, iningatan ko lang tayo sa lahat ng magumagawa ng masama. Sa lahat ng masamang bagay. Bakit ko si Pablo kasi ginagawa ka lang? Nakita naman natin yung dinaanas ni Pablo. Pero bagamat ganun kakapal yung pagsubok na dumating sa kay Pablo, na-overcome niya ito, hindi dahil sa kanyang galing, kundi, sabi niya, I can do all things through Christ, which strengthens me. Mayroong kalakasan yung isang taong sumusunod sa kalooban ng Panginoon. May extra strength po yan. Yung isang taong gumagawa ng kalooban ng Lord, meron ng extra strength, meron ng extra protection, meron extra favor yan ng Diyos. Bakit? Iilan na nga lang yung sumusunod eh. Kaya itong sumusunod na ito sa aking kalooban, kahit maraming pagsubok yan, ma-overcome yan dahil po protectionan ka ng Panginoon.
At iba po, pag ang tao sumusunod sa kalooban ng Lord, iba makinig ang Lord sa kanyang panalangin. Sabi ng Lumang Tipan, kinamumuhian ng Diyos ang dalangin ng masama. Ibababa natin ang kaunti interpretasyon. Kinamumuhian, kinasusuklaman ng Panginoon. Yung dalangin ng isang taong nasa loob ng simbahan na walang ginagawa. Di ba? Walang ginagawa eh. Pero may ginagawa. Yung darating ka sa church, maaga ka. Grabe, powerful testimony yan. Subukan ninyo mga kapatid, lahat kayo dito darating na maaga. Alas 7 pa lang, nandito na kayo. Hello, andyan po ba kayo? O sige, tatawa tayo. 7:30 pa lang, nandito na kayo. Parang pahinga namin sila. Ayaw talaga. Yung mga nahuhuli, sabi kayo, si sister, aga-aga ro, nakaka-bless, di ba? Oo, kasi Brad, aga-aga ro, nakaka-bless. Lalo na yung mga kapitbahay na una pa, mas maganda yun. Hallelujah! Kasi minsan yung mga kapitbahay ng church, dumudungaw-dungay, wala pa, nakabihis naman yan, pero nandun na yung church. Hallelujah. Amen? Ibigay. Sabi mo nga, magiging masunurin ako sa Panginoon. Share your testimony. Yan po ang mandate ng church na. Huwag na kayo pumunta sa kabilang barangay. Huwag na kayo pumunta sa kabilang bahay. Doon lang sa pamilya natin. Kaya ang usapan ko ngayon, dapat mabuting tao tayo sa loob nating bahay. Hello. Kaya people, dapat nagugas kayo ang plato, nagwawalis kayo, hindi puro cellphone ang hawak mo. Naglalaba kayo, dahil nagbibihis kayo. Di ba ganda-ganda? Nung dumadalo ka rito, inagawa mo si nanay na bahay. Mami, wag mo ilaban yan. Ako na maglalaban yan. Napano ka na. O, di ba napakaganda ng gano'n? Kasi ngayon, lalo ngayon summer, malakas tayo sa dapit kasi pawisin tayo. Imbis na, daba ka. Bis ka ng bis, ikaw ang naglalaba. Ang lakas mo kumain, ayaw mo na kumasin. Gagawin mo ngayon, agaw mo si nanay sa labahin. Agaw mo si nanay sa upis. Tatay, dyan ka lang, upo ka lang. Paano ka na na? Habang nagawa, alam mo na eh. Kasi nilipid sa amin dun eh. Yung pastor na lang yung mata. Sabi niya, dapat daw maging mabuti kami. Hindi lang dapat kami puro praise the Lord. Dapat meron kami mabuting gawa. Mahirap naman yan. Alam mo po, minsan yung social media natin, banal na banal eh. Kaya nasabi may mga nagko-comment doon, huwag ka masyadong magpakabanal sa social media. Dapat maging banal ka sa pagkatao mo. Marami pa na yung post puro verse. Hallelujah! Praise the Lord! Pero ang dami mo naman palang ginawa ng pag-ibig. Hindi. Kayamin mo, yung pamilya mo, tinutulungan mo, bagawa ka ng mabuti, good din yun. Kasi part yun ng evangelism. Always remember, action speaks louder than words. Yung testimony natin ang malaga. Number 2 is worshiper. Sabi mo, worshiper? Worshiper. Yun po. Kaya dapat paglinggo, ano ka, ready talaga na magpumalakpak sa Panginoon ng malakas. Umawit ng papuri sa Panginoon. Alam mo yun. At yung offering mo, huwag yung durog-durog. Sinabi ko sa church eh, kahit marinig sa social media, sinabi ko sa church, mga kapatid, huwag naman kayo maghulog ng 20 pesos doon sa sa love offering. Kasi mabuti tatanggalin mo yung papel ng 20 pesos. Diba? Gagawin ng bariya. Hindi may ibig sabihin bawal, hindi may ibig sabihin masama. Kasi, pag magbibigay tayo sa mga, dapat yung pinaka-the best offering. Yung club, pinaka-the best na palakpak sa Panginoon. Tama? Yung oras, yung pinaka-the best na oras. Kaya hindi dapat tayo na-late pag-linggo. Hayaan na natin silang malate. Basta sabihin mo sa sarili mo, pastor mo lang ngayon, hindi na ako malilate. Amen? Eh kung yung malate na hindi mo magawa, eh di lalo yung umabsent. Kasi 6 na araw sa isang araw sa Panginoon. Tingin niyo po, sinabi ng 1 Corinthians chapter 13 verse 10 verse 31. So, whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Do all to the glory of God. Naluluwalhati ang Panginoon sa pananamit mo, sa pamumuhay mo, sa pananalita mo, mga kapatid, sa natawag na mga plano mo, sa mga kaibigan mo, dapat
naluluwalhati ang ating Panginoon. At part po ng worship yung ating pamumuhay. Yung tinatawag na nabubuhay tayo sa God's standard of holiness. Ano ba yung pattern ng mundo at ano yung pattern ng Diyos na ginawa sa atin? Iba ang konsepto ng pamumuhay ng mundo at iba yung konsepto ng pamumuhay ng mga anak ng Diyos. Kaya sinabi ng Apostol Pablo, huwag natin gayahin ang mundo, kundi mag-iba tayo ng pag-iisip, mag-iba tayo ng pamumuhay, mag-iba tayo ng prinsipyo, mag-iba tayo mga kapatid ng lifestyle. Yan po ibig sabihin ng Corinthians chapter 12 verse 2. Pag sabing renewing of your mind, hindi na nagbago ka lang ng isip, nagbago ka ng priority mo, nagbago ka ng tinatawag ng mga prinsipyo mo sa buhay, at siyempre, magbabago ka rin ng mga kaibigan mo. Dahil kung ang mga kaibigan mo ay nag-i-influensya sa iyo ng hindi maganda, magpalit ka ng kaibigan na mag-i-influensya sa iyo para gawin ang kalooban ng Panginoon. Ngayon, kapag malakas ka na at mature ka na, balikan mo sila. Dahil influensya mo sila at dalhin mo sa ating Panginoon. Dahil ang kinakailangan po nila ng isang tao na mag-guide sa kanila patungo sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya tayo nandun sa grupo na yun eh. Kung bakit na nag-aaral ngayon, para doon sa iyong sa school, makapenetrate ang Word of God. Yung po ang principle ginagawa ng Diyos. Tingnan ninyo, bakit pinadala ng Diyos si Samuel sa bayan ni Jesse? Para makapenetrate doon sa pamilya ni Jesse ang will ng Lord at makuha si Haring David na papalit sa hari. Bakit pinadala ng Diyos si Joseph sa Egypt? May purpose ang Panginoon. Bakit pinadala ng Diyos si Moses sa doon sa Egypt? Kasi po mayroong purpose ang Lord. Eh bakit na pinadala ng Diyos sa kapal kung sa pinagtatrabuhan ninyo? Para makapenetrate ang salita ng Panginoon. Amen? And the last, mga kapatid, living by God's standard. Mamuhay po tayo sa kalooban ng Lord. Alam niyo po tayo gumagawa, sumusunod sa Panginoon para hindi ma-please yung pastor. Bakit tayo namumuhay ng may kabanaya? Hindi para masabing apostolic ako. Para masabi na ako, ikitang-kita talaga sa aking kasota, sa aking panamin, na ako talaga may tapos sa Diyos, hindi ko yung kaya natin ito ginagawa para i-please ang Lord. At anything na nakaka-please the Lord, mga kapatid, ito ay blessing sa atin. Nag-attract ito ng blessing sa atin. Ano sabi ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1? Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach unto you, which also you have received and wherein ye stand. Sabi ni Pablo Kaya mga kapatid pinatatalas ko sa inyo. Ipinapahatid ko sa inyo. Ang salitang, ang ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral na inyo naman tinanggap at inyong pinapanatilihan. Kaya yung gospel ko ng Lord. Matapos natin tanggapin, kinakailangan manatili tayo. Tingnan mo sinabi ng verse 2. By which also ye are saved. Sa paano sa pamaligtas, sa pamagitan ng pakikinig sa Ebanghelyo, sa true gospel, tanggapin at manatili. Sabi niya, sa pamagitan nito kayo ay ligtas if you keep in memory what I preach unto you. Kung tapos mo tanggapin, kinakailangan mong ingatan. Kaya yung pagsunod sa Panginoon, hindi ingatan po yan. Yung cellphone niya, iningatan niya, di ba? Kaya binibili niya ng protector over, right? Binibili mo ng mamahaling protector yan. Bakit? Kasi pag nalaglag yan, mababasa kaya iningatan mo. Kung malaglag man, meron siyang protector. Tama? Nilalagyan mo ng screen pa, anong tawag ba doon? Yung screen film ba yan? Di ba? Oh. Para protection. Yung gamit mo, mamahalin, nilalagyan mo sa isa sa closet, para mag-protection sa makipis, tama? Anything na gamit natin, how much more yung faith natin? Dapat pinilatan natin yung salitang ipinapangalan sa atin. Hindi yung matapos pakinggan, kakalimutan. But I believe, mga kapatid, alam ko, ang church na ito at ang mga kapatid sa church na ito,
nakikita ko po yung passion sa pagsusok ng nila. Church, lalago tayo. Amen? Amen. Amen? Amen. Sa paano para? Sa tatlong bagay. Number one, yung sinasabi ko mga kapatid, na maging masulit na. Sumunod na. Suportahan natin ang woman of God, ito pinagkatiwala ng Diyos sa inyo, inilagay ng Diyos sa inyo, ang inyong pastora. Kita niyo po yung kanilang passion, kanilang dedication. So, patuloy lang tayo ng number, diba? O marami ang iba. Pero sinabi lang pa kayo, pinili ng Diyos sa mga maliliit. At pagdating naman ng Lord, ang titignan yung ating accomplishment, yung ating mga ginawa. Kaya, huwag mong hayaan na wala kang gagawin sa church. Hindi ka tinawag para pumunta, pumalakpak, kumanta. No, tinawag ka para maging kabahagi ng body of Christ. Kaya sa mga ganun, sumuporta, sumuporta, sumunod. Pagdating ng worship, ibigay mo yung pinaka-the best na offering sa Lord. Ibigay mo yung pinaka-the best na oras. Yung pinaka-the best mong talent sa Lord. Kung sa school, ayaw mo mali, higit lalo sa gawain ng Panginoon. Kung yung gift mo, ginagamit mo sa secular, ipagamit mo sa gawain ng Panginoon. Anything na magagawa natin sa gawain ng Lord, huwag natin hayaan na iba lang ang gumagawa, dapat kasama tayo. Para pag ibinuhos ang reward, kasama ka sa tatanggap na gantimpala. Dahil ang iyong pagpapagal ay hindi sayang. At pangalawa po, mag-create tayo ng powerful testimony sa ating community, sa ating pamilya. Pinaka-the best thing yun. Nag-create tayo ng powerful testimony within sa ating pamilya. Yung mga nakakilala sa atin, nakikita ang Panginoon sa atin, naririnig ang Panginoon sa atin. Para pag niyaya namin sila sa simbahan sa gawain ng Panginoon, sila ay dadalo. At makamtan din nila yung kaligtasan na atin pong nakakamtan. Amen? Dahil ang mandate ng church is go and make disciples. Tayo natin tatayo. Praise the Lord. To God be the glory.